Hello guys! So, i-discuss naman natin ngayon guys ay about sa crew meals. Bakit pa kailangan ninyo mag-provide ng crew meals para sa inyong suppliers? So ako, based on my contract, sa package ko kasi guys, hindi pa included yung crew meals. For example, kinuha nyo kami on the day coordinator, so hindi pa po kasama dun sa services rate na binibigay ko yung crew meals. O kaya kapag all-in package, or kapag styling only or wardrobe, hindi rin po kasama dun sa services or sa rate na binibigay ko yung crew meals. Pero, nakalagay po yun sa aking contract. Kontrata na kailangan nyo pong mag-provide ng pagkain para sa amin ng aking team. Mamili, bakit hindi nyo na lang kasi sinama dun sa services or sa rate ng package ninyo yung crew meals? This is to give way sa inyong mga couple or client ko na makapag-decide. For example, may mga couple ako na ang gusto nila, sila yung magluluto. Okay? Tapos i-styro na lang nila. Meron naman akong mga couple na they wanted na lang na fast food. For example, yan, Jollibee, McDo, Mang Inasal, Chowking. Mas mabilis kasi siya and they think na mas makakamura sila. So, depende po ito sa budget ninyo for our crew meals. So, meron pa rin namang mga nagtatanong, bakit kailangan namin mag-provide ng crew meals? Binayaran naman na namin yung servisyo ninyo. So, halimbawa guys, ganito na lang. Bigyan ko kayo ng isang sample. Inutusan ka ng tita mo. Punta ka ng Divisoria. Bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Ang dami niyang pinagagawa sa'yo. Nilista naman niya, diniscuss niya sa'yo lahat ng mga gagawin mo, bibilhin mo, saan ka pupunta, sinong kakausapin mo, ano yung mga bubuhatin mo, ano yung dadalhin mo, lahat. Basta lahat ng activity for that day, for 16 hours, diniscuss niya sa'yo kung ano yung mga yon. So, usapan ninyo, bibigyan ka niya ng 1,000 pesos. Dumating na yung araw na yon, dumating ka sa Divisoria, 6 a.m., so, nag-start na kagad yung trabaho mo. Pumunta ka kay ganito sa Dragon 8, may kinuha ka doon. Pumunta ka sa 168, may kinuha ka ulit doon. Tumawid ka sa tulay, bababa ka ulit. Tapos, punta ka ng 1188. Lahat na ng 80 pinuntahan mo na din sa Divisoria. And then, pumunta ka sa Tutuban, pumunta ka sa Divisoria Mall. Kasi lahat naman yon ay kasama doon sa inutos sa'yo ng tita mo na ang usapan ninyo ay 1,000 pesos na sweldo. Now, sa morning, syempre, pagpunta mo doon, di ba, wala kang pagkain. Kasi, ang binigay lang naman sa'yo ng tita mo ay yung sweldo mo na 1K. So, doon ka babawas. O, sabihin na natin na ang nabili mong breakfast, 120. So, magkano na lang ang natira? Doon sa yung 1,880. Tapos, syempre, nauhaw ka. Bumili ka ng tubig. O, worth 25 pesos. Tapos naging 855 na lang. Lunch time na. Nagutom ka na talaga kasi syempre lunch na yon. Kumain ka, sabihin na natin 150 pesos yung kinain mo. Ngayon, naglalakad ka ulit, punta ka sa Ilaya, punta ka sa Divisoria Mall, kinuha mo kasi yung mga souvenirs doon para doon sa tita mo, ganyan. Nauhaw ka ulit, bili ka ulit ng water. Ngayon, may mga ginagawa ka pa rin, may diretso pa rin ang trabaho mo, dumating na yung dinner. Siyempre, nagutom ka na. So, bawas ka ulit ng 150 pesos. Wala pa tong merienda guys ha. Siyempre, hindi pa naman 12 hours pa lang, alas 6 na ng gabi, no? Wala pa namang may 4 hours ka pa para magtrabaho. Nauhaw ka na naman. Pumili ka ng tubig ulit. So, imagine nyo guys na dun sa pagtatrabaho mo, ng napakahaba at pagod na pagod ka, lahat ginawa mo, habang ang tita mo ay nakaupo lang sa bahay nila dahil pinasweldo ka nga niya, wala siyang ka-stress, maayos na lahat nabili mo, nagawa mo lahat ng mga inuutos niya, tapos ang binigay niya lang sa'yo sweldo. Ito na lang po yung natira sa inyo sa araw na yon. So, 505 pesos na lang po. Sa tingin niyo po ba, deserve ninyo na magkaroon ng 505 pesos for that day, na pagod ka, na binigay mo lahat ng serbisyo mo ng maayos sa tita mo. Now, pag uwi mo, 505 na lang kasi yung natira dun sa 1,000 kasi kumain ako. Baka pwede kong makuha yung pinangkain ko. Ayaw ng tita mo. So, anong mararamdaman mo? Take note guys
parang si tita na pinag-uusapan natin kanina, hindi po magiging maayos, hindi mabibili lahat ng mga kailangan niya dun sa Divisoria. Hindi niya makakausap lahat ng mga dapat kausapin dun. Kung hindi dun sa pamangkin niya na nagpakapagod ng 16 hours sa Divisoria. Same as sa aming mga suppliers, guys. Hindi po magiging successful ang inyong event, hindi rin po magiging maganda ang output nun at outcome nun, hindi rin po mas magiging organized ang event ninyo kung wala po kaming mga suppliers. Kung yung pong pagkain napakalaking bagay para ibigay po sa kapwa ninyo, then at least may isip ninyo na worth it ba kaming bigyan ng pagkain na instead na nababawas pa dun sa services na mabibigay namin sa inyo, napakalaking bagay na yun na lang po yung maibigay ninyo sa amin. Pakonsuelo. So, makikita namin kung gaano kamalasakit yung tao na yun or yung couple namin na yun dun sa crew meal na ibibigay sa amin. Kung itong vlog ko na to sinasabi ko, nagbigay na ako ng example, hindi ka pa rin tataman at ayaw mo pa rin magbigay ng crew meal, ay ewan ko na lang sa'yo. Yan po kasi yung alam namin na worth namin. Yun po yung presyo ng pagod namin na binibigay namin sa inyo. Okay? Hindi po yun sa laki o sa liit ng kinikita ng isang suppliers. Alam po kasi namin kung ano po yung karapat-dapat na makuha namin from your event. Kasi binigay din po namin ng maayos yung trabaho na ikakaganda ng inyong event. Kung ikaw kaya yung pamangkin na inutusan doon sa Divisoria, 16 hours, kung ano-ano mga pinagagagawa mo sa buhay mo, tapos pag uwi mo yung tsahin mo, magagalit pa kasi humingi ka ng para sa pagkain mo. Ano mapipil mo? Ganun lang yun. Okay? So, I'm really hoping na sana ito pong vlog na to ay makapag-open din ng isip ng mga tao or couple or client na napakalaking issue ng crew meals para sa kanila. I don't know kung iti-take to in a positive way ng ibang mga makakapanood nito, pero I'm hoping na sana positive sa inyo to. Pero if not, it's okay. Ito po ay binibigyan ko lamang po ng example. Bakit kailangan ng crew meal? At bakit kailangan kahit papaano po ay hiwalay po ito dun sa serbisyo na bayad sa amin. So yun lamang po guys. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking vlog and I hope nakatulong po itong vlog ko na to para sa inyo. I love you guys. God bless everyone!